teksto na kung saan makikita natin sa Jeremiah 23 verse 5 and 6. Ayan, Jeremiah 23 verse 5 and 6. Ayan, good evening po sa inyong lahat mga kapatid. So, kanina po kasi nag-live ako kaya lang na-interrupt. Kaya lang ibang mensahe po yung kanina pero ito po yung nire-reveal sa akin ulit na panibagong mensahe. Ayan, welcome po kayong lahat na maka-join mga kapatid. At patuloy lang po tayo sama-sama na makinig ng kanyang salita. So, basahin ko po doon sa Jeremiah 23 verse 5 and 6. Ayan, so yung title po ng nilagay ko po dyan is Imputed Righteousness. Ano nga ba yung Imputed Righteousness? Ito ba sa pamamagitan ng ating mga gawa upang tayo po ay maging righteous sa harapan ng Panginoon? So, sabi po ng verse 5 ng Jeremiah chapter 23, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness, a king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is the name by which he will be called the Lord our righteousness. So, ngayon po, tignan po natin itong ating pinag-aaralan sa mga oras na ito ay minsan pa ay ayan, sandali lang po Sandali lang po. Sis, kinig lang ako. Sinikmura pa rin ako eh. Sige lang, sis. Okay lang yan. Konti lang. Okay, so ngayon, ayan, ituloy po natin. Okay, so ngayon ay Imputed Righteousness po yung title ng ating pag-aaralan. So kung sa ibang term po is sa ibang pangalan po, no, kung familiar po kayo sa the word na Jehovah, is Jehovah Chidkino. Jehovah Chidkino yung pangalan po niya sa ibang term po. So yun po. So ngayon makikita po natin dito, no, sabi dito, another names of God po na naman po yung ating mapapakinggan. So, wag po kayong ma-confuse po, hindi ko kayo nililito. So, another name lang po ng another divinity name ng Panginoon. So, para mas maganda na lang po pakinggan, the Lord our righteousness. So, ngayon, sabi dito, ay mahalaga po na sa Christianity ay maging malawak po yung ating kaisipan, maging malawak yung ating pangunawa, maging malawak, maging yung pangalan ng Panginoon ay dapat hindi po nai-stuck sa isang pangalan or yes po, marami akong kilala po dyan sa Aguilar. So ngayon po, ang nakalagay po rito ay ngunit sa mga wala po sa Panginoon ay magkakaroon sila ng confusion tungkol sa pangalan po ng Panginoon. Pero first of all, ay bago po tayo magpatuloy, no, ang verse na ating binasa ay isa itong propesiya about the coming of God. So ang pangalan po na ginamit po ng Panginoon diyan is the Lord our righteousness. Ayan, the Lord our righteousness. So ngayon, ano po ba ang term o ano po ang ibig sabihin po ng righteous or righteousness? Sa ibang term po ay nakalagay is being upright or yung iba naman is moral or just or virtues. Righteousness or is defined as a state of a condition of being upright, moral, just, virtuous. Ibig sabihin po ay nakalagay po dyan yung ethical character. Ayan, at nakalagay din po dyan yung sinasabi nating right standing in the front of God, tamang katatayuan sa harapan po ng Panginoon. So according po sa Merriam-Webster, yan din po ang kanyang sinabi, acting in accord with divine or moral law. Ibig sabihin, yung morality, yung right or justified, sa biblical context naman po ay, ito po yung tinatawag nating tama ang iyong katatayuan sa harapan ng Panginoon. Nasa tamang position ka, nasa right position ka
para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. So, tamang kalalagayan sa Tagalog, sa harapan ng Diyos. Without righteousness, we cannot come to God. Hindi po tayo talaga makakalapit sa Diyos. Yan po ang sinasabi ng Biblia, na kung saan ay ang kanyang sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 14. Ulitin ko po mga kapatid, Hebrew chapter 12 verse 14, ang sabi niya po ay pursue peace with everyone as well as holiness, without which no one will see the Lord, sabi niya. And make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So maliwanag po na sinabi niya po dyan, Hebrews chapter 12 verse 14. Ang sabi niya ay without holiness, no one will see the Lord. Sabi niya sa Tagalog ay pagsikapan ninyong mabuhay na may kapayapaan sa lahat ng tao. Sikapan din ninyong mamuhay na may kabanalan, sapagkat kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ayan. So, ngayon, kahit anong gawin po ng tao, without righteousness, hindi ka talaga pakikinggan ng Diyos. So, maraming bagay po ang gusto ng Diyos na sa atin na hindi nagkakaroon ng kaganapan, sapagkat po nagkukulang po tayo sa bagay na ito. Meaning to say, may mga panalangin po tayo na hindi mapakinggan ng Panginoon or hindi nagiging answered prayer sapagkat merong hindrance, may nakaharang na sometimes kaya nga po dito minsan yung pagiging hindi tayo righteous sa harapan ng Panginoon, kaya yung biyaya ng Panginoon ay hindi makarating po sa atin kasi may mga bagay na hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kailangan ng righteousness para mapakinggan po o makalapit po tayo sa harapan ng Panginoon. So ngayon, kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang teaching about the Lord our righteousness. Sapagkat kung hindi po natin maunawaan itong bagay na to, pwede nating sabihin na ang ating mga ginagawa na mabubuting bagay dito sa mundo ay gagawin po nating validation para tayo po ay maging mabuti na sa harapan po ng Panginoon. Ngayon po, kung meron tayo nito, tayo po ay accepted by God, tayo po ay acceptable by God, tayo po ay sabi nito, sa kanyang harapan tayo po ay kanyang nakikita na matuwid, tamang katayuan sa harapan po ng Diyos, at kung tama ang iyong katatayuan, hindi malayo sa atin ang pagpapala, hindi malayo sa iyo ang mga blessings. Ayan, so ngayon kung iisipin natin, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay medyo mahirap ang bagay na ito kasi mataas po ang standard ng Panginoon. Dahil pag sinabi nating righteous, ibig sabihin sa paningin ng Diyos, ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay walang kapintasan, wala kang kasalanan. Kaya kung titignan natin, mahirap po ang requirements po ng Diyos. Pero wala po tayong magawa dahil ito ang kanyang required, ito ang kanyang standard. So ngayon, dahil mataas ang standard ng Panginoon, ang tanong ko ngayon dito, sino ang makakalapit sa kanyang harapan? Sino ang matuwid sa kanyang paningin? So, yan po yung aking katanungan po, Kung mataas ang standard ng Panginoon, kung ganun kataas ang kanyang hinahanap, sino ngayon ang makakalapit sa kanyang harapan? Sino ngayon ang matuwid sa kanyang harapan? So, kung ganito ang pamantayan ng Diyos, sino ang makakalapit sa kanya? Kasi po ang sabi ng Romans, ang Romans chapter 3 verse 23, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So ibig sabihin, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po, totoo po yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Lahat ay nagkasala, so ngayon hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So pag sinabing lahat, ay walang exempted, wala maski isa. Ngayon, bumalik po tayo dun sa Romans chapter 3 verse 10. So Romans chapter 3 verse 10, sabi niya,
gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, sa salitang English naman po, as it is written, there is no one righteous, no, not one. So maliwanag po no na sinabi ng Bible na wala, maski isa, no one is righteous. Kaya walang sino mang magmamalaki sa Diyos at sa kanyang kapwa na siya ay matuwid sa Panginoon sa kanyang sariling kakayanan at sa kanyang sariling mga gawa. Ayan. So mag-request lang po kayo kung gusto niyo umakyat. So bilang tao, we are bound to make mistake and to make wrong decision. Araw-araw po yan. Nakakagawa po tayo ng mistakes, nakakagawa po tayo ng wrong decisions, nakakagawa tayo ng pagkakasala. Kahit hindi mo gustuhin, pagka gising mo ng umaga, manalangin ka, paglabas mo ng bahay mo, nandyan ka agad yung gawa ng kaaway, hindi mo minsan nabantayan yung sarili mo, nahulog ka sa pagkakasala, nagalit ka, nakapag-judge ka, or maraming kapamaraanan po ang kaaway para tayo po ay magkasala araw-araw. So ngayon, kahit sabihin po natin na tayo po ay matagal na sa gawain ng Panginoon, ay hindi natin masasabi na hindi na tayo nagkakasala. So kasi po, we are bound to make mistake. So iba po yung sinatawag na taong makasalanan kaysa doon sa taong nagkakasala, no? So ngayon po, para mas maunawaan po natin ang salitang righteousness, ay bumalik po tayo sa katuruan po ng aklat po ng Roma. So ngayon, yung sulat po ni Paul sa mga taga-Roma. So ngayon, quick summary po, no? Ang aklat po ng Romans ay ito po ay very powerful letter po na ginawa po ni Apostle Paul na naka-address po sa mga principles of faith, naka-address po sa principles of grace, naka-address po sa about righteousness at nagsisignificance din po ito ng about salvation through Christ para sa mga Hudyo at para sa mga Gentiles. Sapagkat po, ang letter po na ito ni Paul ay nung panahon na sinusulat niya po ang Book of Romans ay nakikipag-debate po siya sa mga Hudyo, sa mga Jewish people. At sapagkat masyado silang believe sa kanilang teaching na para bang sila po ang may karapatan sa harapan ng Diyos. So, ngayon, kung titignan po natin at sila ang maliligtas sapagkat sa kanila lang daw po binigay ang law. Ayan. So, mahina po ba yung reception, yung boses ko nang naririnig nyo o yung signal nyo po yung mahina? Ayan. So, mag-comment lang po kayo, no? Ngayon, dahil ang totoo naman na ayan, thank you. So, sa totoo naman po na sa New Testament, sa Old Testament po pala, ang law ay ibinigay po talaga sa nations ng Israel. So, kaya po minsan, itong dinidebate po ito ni Paul sa kanila, ay masyado kasi silang believe sa kanilang mga sarili. Ayan, so masyado silang believe sa kanilang mga sarili. Kaya nga sa kanyang statement, sabi niya, kayo na mga nagtuturo na huwag magnakaw, sabi niya, kayo ba ay hindi nagnanakaw? Ayun, so kayo mga nagtuturo na hindi ayan, so kayo kayo na mga hindi nagtuturo ng magnakaw, hindi ba kayo nagnanakaw? Kayo na mga hindi naghuhusga na huwag manghusga, kayo ba ay hindi nanghuhusga? Sabi nga ni Paul doon ay nagtuturo kayo ng katuruan ng mga batas ni Moises pero hindi nyo man lang maigalaw ni isang daliri ninyo para tulungan ng mahihirap. Ang sabi niya po doon, ano? So ngayon, kayo lang ba ang may karapatang maligtas? Ayan po yung dinidebate po ni Paul sa mga Hudyo kasi sa kanila, kiniklaim nila dahil nasa kanila ang law, sila lang po yung may karapatang maligtas. Ngunit, pagdating po ng chapter 9, ayan, sabi niya, kayo na binigyan ng batas, wala naman kayong pinagkaiba sa mga taong wala sa batas. Parehas naman kayong nagkakasala. So, ang basis po ng pagkakasala ng bayan ng Israel ay dahil sa law given to Moses, at pag
kapag nag-violate sila sa law, sila po ay nagkakasala. Ngayon, ang tanong ay, but how about the Gentile world? Ang hindi kasama sa batas, paano sila nagkakasala? Hindi naman tayo nasa ilalim ng batas, paano ngayon tayo nagkakasala? So ngayon, ang sabi po ng Biblia, no, ang ibinigay sa atin ay ang ating conscience. Ayan, tandaan niyo po, no, ibinigay sa atin ng ating conscience. Yung ibang tao talaga, sabi nila, parang wala siyang konsensya, pero mayroon. Walang tao na walang konsensya, lahat mayroon. So ngayon, sabi dito, wala sa atin ang law ni Moises, ngunit ibinigay naman sa atin ang pag-uusig sa ating conscience. Para mas malinaw, bigyan po natin ng verse. Ayan, so ngayon, ang sabi niya, Romans chapter 2, verse 14 and 15. Romans 2, 14 and 15, sabi niya, for when the Gentiles which have not the law, sabi niya, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which, sabi niya, so the work of the law written in their hearts. So yung law ay nakasulat sa kanilang mga puso, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. So sa Tagalog, sabi niya, pinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang itinakda ng kasulatan, ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila ay nanunumbat at magtatanggol. So isinulat ng Panginoon sa kanilang mga puso, sa kanilang conscience. So kung bagamat hindi ibinigay sa bagamat ang law ay ibinigay sa Jewish people, ngunit sa mga Gentiles naman ay ibinigay ang law sa pamamagitan ng pagsulat ng Panginoon ng batas sa kanilang mga puso at sa kanilang conscience. Ngayon, ano ang example ngayon ng Old Testament? Ang Old Testament, nung wala pa tayo sa Panginoon, ganito po ang kalalagayan po natin, parang sa people of Israel. They know the law, but they could not obey the law. Ayan. So, aminin po natin sa bawat isa sa atin. Alam po natin ang batas ng mali at bawal, pero hindi natin na perfect na sundin ang mga ang tama. Mas madalas, mas nagagawa pa po natin yung mali. Kaya nga minsan may mga katuruan sila, no? Kaya yung mga bawal daw, yun ang masarap. Yung sinasabi po nila, yun ang mga bawal daw, yun ang masaya. So makikita po natin na ipinakita na sa atin ang tama at mali, pero sometimes mas lamang pa rin yung nagagawa nating mali. So ipinapakita lang po dyan na para tayong mga people of Israel before, na sabi niya, they know the law but could not obey the law. Yan po ang sinasabi ng Old Testament. Pagdating po ng New Testament, ay ang sabi niya, dumating ang Espiritu ng Diyos at nagbibigay ng kakayanan sa atin upang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. So ngayon, mas madali ang ibinigay ng Diyos sa New Testament dahil dumating ang grace ng Diyos upang tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. So ayan, amen po ba? So ngayon, sasabi po ng Bible, walang matuwid maski isa. So walang matuwid maski isa. Ibinigay sa mga Gentile, sa mga Jewish people ang law, ibinigay din naman sa Gentiles ang pag-uusig sa kanyang puso, ang conscience. Ngunit pagdating po ng Romans chapter 6, sabi niya, walang matuwid maski isa. Pag pinag-usapan ang pamantayan ng Diyos, bagsak po ang lahat. Pagdating po sa standard, sa pamantayan ng Diyos, kung sinong matuwid, ang sabi po doon, walang matuwid maski isa. So, naglilingkod ka at hindi naglilingkod, lahat po ay bumagsak about sa standard po ng righteousness ng Panginoon. Now, ang tanong, kung lahat ay bagsak, sino ang makakapasok sa langit? Ito yung magandang tanong po mga kapatid. Kung lahat po ay nagkasala, lahat ay bubagsak, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, sino ngayon ang papasok sa langit? Ayan, so, but we know na sinabi din naman po ng Biblia na marami ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, meaning to say, nagkokontradict po ba ang salita ng Diyos, mga kapatid? Hindi po. We know na mataas ang standard ng Panginoon about righteousness
At sinabi din ng Panginoon na marami ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin ay yung righteousness na ito na sinasabi po natin ay ito yung may kinalaman para makapasok po tayo sa kaharian ng langit. So let's go back to the old teaching, no? So go back to the teaching of righteousness. Balikan po natin. Balikan po natin halimbawa sa buhay ni Abraham. Ayan. Sa buhay po ni Abraham ay kung sa pamamagitan ng flesh, hindi po righteous si Abraham. Bakit po? Kasi isa rin po siyang nagkasala. Kagaya mo, kagaya ko, nagkakaroon din ng pagkakasala. So, he is a human being, wala siyang pagkakaiba po sa atin, sa bawat isa po sa atin, no? Nagkakasala. Ang kanyang nagawa, example po ng kanyang pagkakasala before ay siya po ay nagsinungaling. So, alam po natin ang pagsisinungaling, white lies, black lies, yan po ay pagsisinungaling, lahat po ay kasalanan, yan po. So, ngayon, nagsinungaling po siya. Ngunit, paglipas ng panahon, ay tinawag siya ng Diyos na righteous. Bakit? Ayun po yung tanong, bakit? Bakit siya tinawag na righteous? Paano nangyari na siya ay naging righteous? Ito yung magandang tanong din po dyan, no? Paano na ang isang makasalanan, ang nagsinungaling, ay ang taong nagkakasala ay tawaging righteous ng Panginoon. Samantalang ang kahulugan po ng salitang righteous ay tamang katatayuan sa harapan po ng Diyos. Ngayon, pero si Abraham, kung titignan po natin, siya po ay kinapos sa pamantayan po ng Diyos. Pero paano siya naging righteous? Yun po yung tanong, no? Ngayon, mag-take note po kayo. Yan, ang ganda po ng talakayan po natin, no? Paano siya naging righteous? Ang tanong, mayroon bang favoritism ang Panginoon? Meron bang exemption ng Panginoon? O siya ba ay exempted sa batas ng Diyos? O siya ba ay naglagay para maging righteous? So, hindi po ganun, ano? Balikan po natin ulit para i-explain po natin ng mas maliwanag. Sabi po ng Romans chapter 4 verse 1 hanggang 4. Basahin po natin Romans chapter 4 verse 1 hanggang 4. Ang sabi niya, what then shall we say that Abraham our father? Ano ngayon ang masasabi natin tungkol kay Abraham? Sabi niya na ating ama, has found according to the flesh. For if Abraham was justified by works, tandaan po natin mga kapatid, ano? If Abraham, sabi niya, was justified by works, he has something to boast about it. O, di ba? Kung na-justified po ba sana siya sa kanyang nagawang mabubuti, meron sana siyang karapatang magmalaki sa Panginoon. Ang sabi niya, but sabi niya, not before God. For what does the scripture say? Ano bang sinasabi ng kasulatan? Sabi niya, Abraham believed God, sabi niya, and it was accounted to him for righteousness. Yan po, tandaan niyo po yung mga kapatid sa verse 3 ng chapter 4 ng Romans. Sabi niya, for what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. So, ibig sabihin, meron pong revelation po na ipinapakita ang Panginoon dyan sa bawat isa po sa atin. No? Nawa, makas-up niyo po yan. May magandang sinasabi po ang Panginoon dyan. Kasi pagpapatuloy po natin, I pray talaga na mabuksan ng Panginoon ang ating spiritual understanding para makita po natin yung revelation dun sa talata na yun, no? Sabi po rito, sapagkat ang pamantayan ng Diyos kung paano maging matuwid ang tao sa lumang tipan at kung paano maging matuwid ang tao sa ating kapanahunan ay hindi po nagbabago. So, ang righteousness na ito ay hindi nagbago. Paglipas ng panahon, ang pamantayan po ng Diyos sa about righteousness ay the same. Hindi po yan pwedeng magbago. Ayan, so paakitin po muna natin po yun. Ayun, so, ayan. So, ngayon, pagdating po sa righteousness na ito, hindi nagbabago ang paglipas ng panahon, ang pamantayan po ng Diyos. Ngayon, dahil may mga bagay din po sa lumang tipan, bagamat dumating na po ang grace ng Panginoon,
ay may mga bagay pa rin po doon na hindi nagbago. Kasi sabi nga ng Panginoon, hindi ako dumating para tanggalin ang law, kundi isakatuparan ang law, para tuparin ang sinasabi ng law. So kahit wala na tayo sa lumang tipan, may mga teaching pa rin po na available sa panahon po natin na hindi talaga nagbabago. Example po, yung salvation. Papaano po ba naliligtas ang mga tao nung kapanahonan sapagkat wala pa si Kristo? No? Ang tanong po diyan, paano nga ba naligtas yung mga tao nung wala pa si Kristo? Ang sabi po nila noon is by works. By works, sabi niya, kaya naliligtas ang tao. Pag namatay sila noon, by works, sabi po nila. So ngayon, kung ating lalaliman po in the Old Testament ay ang sabi po ng marami is by works, ngunit ang totoo po, ang salvation ay hindi po nagbago. By faith pa rin po, by faith. And sabi niya, and why and how. So ngayon, sa bagong tipan po, sa lumang tipan po kasi, kaya mo na-obey ang pag-obey sa law, ayan po, no, kasi by works to obey the law. Kaya mo na-obey yon pag sunod mo sa law, it is because of your faith, na pag ginawa mo yon ay ikaw ay magiging righteous sa harapan ng Panginoon. So yun yung kanilang paniniwala, no? So ngayon, pagdating naman po sa bagong tipan, ay ang pamantayan ng Diyos is by faith pa rin po, no? By faith, ayan, kasi dumating po ang grace niya. Basahin niyo po sa Ephesians chapter 2, nandyan po nakalagay. Sa lumang tipan, they look forward sa gagawin po ng ating Panginoon by faith. And sa bagong tipan naman po, we look backward na natapos na ginawa ng Panginoon sa cross. So, yan po yung una, no, na pamantayan na is still applicable sa ating kapamanahunan. Pagdating po ng pangalawa ay yung ownership, yung pag-aari po ng Diyos. Sa lumang tipan, ang lahat po ng mga first fruit at pag-iika po ay pag-aari po yan ng Panginoon. So sa bagong tipan po, still pag-aari po rin po yan ng Panginoon. Amen? So pag-aari niya po yan. So ngayon, sabi po ng Leviticus chapter 27 verse 30, sabi niya, and all the tithes of the land, whether or the seed of the land or the fruits of the tree is the Lord, it is holy to the Lord. So lahat po yun ay pag-aari po ng Panginoon. Kasi po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbago. Siya noon, siya ngayon at siya pa rin po in the future, magpakailanman. So pangatlo, yung righteousness na tinatawag. The same po ang righteousness of God. Hindi yan po nagbago. Kung ano yung kanyang pamantayan noon, ganun pa rin po ang pamantayan niya ngayon. So, kaya po maging seryoso po tayo sa ating pakikinig, maging seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, maging seryoso tayo sa lahat ng ating ginagawa, sapagkat lahat ng bagay na yan ay importante, mahalaga sa harapan po ng Panginoon. Ngayon, God called Abraham righteous. Bakit siya tinawag na righteous? So, ang tanong ko kanina, I pray na mabuksan talaga, na makatch up niyo po yung revelation na sinasabi po doon, na ang sabi po dito ng Romans chapter 4 verse 16. Pumunta na po tayo sa Romans chapter 4 verse 16. Ang sabi niya, therefore, it is of faith. It is of faith that I might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are in the law, but also to those who are of faith of Abraham, who is the father of all us. Sabi niya, of us all. And then, as it is written, I have made you a father of many nations. And then, in the presence of him who believed, God who gives life to the dead, and call those things which do not exist as though they did, who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what is spoken. Sabi niya, you shall your descendants be. Sabi niya, verse 19, ang sabi ng verse 19, and not being weak in the faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb, he did not waver. Hindi daw po nag-waver, hindi po natinag yung kanyang pananampalataya. And the promise of God through unbelief
but was strengthened of him. So lalo pang lumakas po yung kanyang paniniwala, pagtitiwala, yung kanyang pananampalataya. And being fully convinced, ang ganda po ng sinabi ng verse 21, ano? Romans chapter 4 verse 21. Ang sabi niya, and being fully convinced that what we had promised, he was also be able to perform. Pagdating po ng verse 22, take note po mga kapatid sa verse 22, ang sabi niya, therefore, yung sinabing therefore, pag sinabing therefore, meron na pong naganap na nauna, conclusion po yung therefore. Therefore, ang sabi niya, it was accounted to him for righteousness. Ang ganda po ng sinabi niya, accounted to him for righteousness. Blessed, get your sister. Ang hinihingi ng Diyos sa tao ay grabing pagtitiwala sa mga sinasabi po niya. Go back to your ate, come on. Here's your banana. Bring her. Come on. Go with ate. Hold on. Go with ate. Close the door. Okay. Lock the door na. And then, ang hinihingi po ng Diyos sa tao ay grabing pagtitiwala sa sinasabi niya. Close the door, please. Ayan. Sorry, nagising yung bata. So ngayon, ang sabi po ng salita ng Panginoon, sabi niya sa verse 22 ng Romans 4:22, and being fully convinced that he had promised, he was also to perform. Verse 22, and therefore it was accounted to him for righteousness. So ang hinihingi po ng Panginoon ay ang grabing pagtitiwala, grabing pananampalataya, na sabi po doon ay hindi ka lang basta naniwala, kundi pinanampalatayaan mo, nagtiwala ka ng gusto, naglaan ka ng time, na hindi man lang natinag yung pagtitiwala at pananampalataya ni Abraham. At ang sinabi doon, therefore it was accounted to him for righteousness. Ngayon, ang sabi po doon ay yung tinatawag nating accounted to him. Hindi iba po kasi ang ibig sabihin na he become righteous, and sabi doon at iba po yung sinabing considered righteous. Magkaiba po yun, ano? Magkaiba yung naging banal at pinabanal. Magkaiba po yan mga kapatid. Lagi niyo pong tandaan. Ang sabi niya, and fully convinced, sabi niya that was he has promised, he was also able to perform, and therefore it was accounted to him righteous. Sinabi po accounted. Okay? So ngayon, tinawag po siyang binilang na matuwid. Hindi po siya naging matuwid, kundi ibinilang po siyang maging matuwid. So malaki po yung pagkakaiba niyan mga kapatid, yung maging matuwid ka or ibinilang kang matuwid. Ibig sabihin po kung naging matuwid ka, meron kang ginawa, meron kang ginawang ginawang credit, meron kang na-accomplish, kaya ka naging matuwid. Pero pero yung sinasabing ibinilang na matuwid, iba po 'yon. Okay? So ngayon, tinawag po siyang righteous. Hindi dahil ang basis ng Panginoon ay matuwid po ang kanyang pamumuhay. Hindi dahil mabait siyang tao. Hindi rin po yung basis kung bakit siya naging righteous. Ngayon, ang basis ng Diyos ay kahit itong si Abraham ay may mga nagagawang pagkakamali, sa buhay tinawag pa rin siyang matuwid sapagkat nangahas siya na maglagak ng buong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kahit mga imposibleng bagay na sinabi ng Diyos, pinaniwalaan po niya. Kaya po, ibinilang po siyang matuwid. And being convinced, sabi po doon, and therefore, it was accounted him for righteousness. Kung babalikan din natin yung chapter 4, verse 3, ang sinabi din po doon, for what does the scripture say? Sabi niya, Abraham believed God, naniwala po siya sa Panginoon. So, tandaan po yun, no? Naniwala po siya sa Panginoon, and it was accounted to him for righteousness. Ibig sabihin po, hindi si Abraham ang gumawa ng sarili niyang righteousness. Kaya sometimes, minsan may mga ginagawa tayo sa buhay po natin
Tapos ipipresent po natin yung mga good works po natin. Sasabihin po natin, oh, I am righteous. Pero ang sabi po doon, it was accounted to him. So hindi si Abraham ang gumawa ng sarili niyang righteousness. Siguro iniisip po natin na parang mali yata ang basis po ng Panginoon. Pero ang Panginoon kailanman po ay hindi nagkakamali, okay? So sabi po rito, ang righteous po ang righteousness po na ibinigay kay Abraham ay iba sa righteousness na ginagawa po ni Abraham. Ayan po yun ano. So ngayon, when it comes in the matters of faith, God is only the authority. Hindi po natin pwedeng questionin po ang pamantayan po ng Panginoon. Look at this. Sabi po ng Romans chapter 4 verse 3. Abraham believed God. Naniwala po siya and it was accounted to him for righteousness. Pagdating ng verse 22, sinabi din po doon, naniwala siya at it was accounted to him. Paulit-ulit po natin sinasabi yung accounted to him for righteousness. And therefore, sabi niya sa verse 22, no? Verse 22 sa malalim na translation, kung meron po kayong mas malalim na translation ng English, ang sabi ng Romans chapter 4 verse 22, and therefore it was imputed to him for righteousness. Ayan na po pumapasok yung salitang imputed to him for righteousness. Ang revelation dyan po ay kung bakit po siya naging righteous is the word accounted. Yung the word po na accounted, yan po ang key. Yan po ang tignan po natin. Pag sinabi pong accounted, sa ibang version po is imputed or credited. Ibig sabihin, wala siyang hindi nakasapat yung kanyang ginawa, pero binilang po siyang righteous. Bakit? Dahil merong gumawa nun para sa kanya. Yun ang ibig sabihin. It was imputed to him or it was credited to him for righteousness. Binilang siya. Hindi siya naging matuwid, kundi binilang siyang maging matuwid. So, maliwanag po yan mga kapatid. Ito ang klase na righteousness na pwedeng pumasa at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Yung imputed righteousness, hindi yung sarili niyang righteousness. Yung imputed righteousness na ibinigay po sa kanya, yun po yung karapat-dapat katanggap-tanggap sa harapan po ng Panginoon. Ang sabi dito, God Himself is imputed His righteousness. Ibinigay niya ito kay Abraham. Kaya kung titingin siya kay Abraham, hindi siya nakatingin kay Abraham, kundi ang kanyang katwiran na ibinigay niya kay Abraham. Hindi ang katauhan ni Abraham ang nakikita niya, kundi at hindi rin po sa mga ginawa ni Abraham, kundi ang nakikita niya ay ang kanyang katwiran na ibinigay niya kay Abraham. Yung imputed, halimbawa ito yung damit ko, ayan yung righteousness ko na ginagawa ko sa aking mga good works. Ngayon, ipipresenta ko yan sa Panginoon, hindi yan uubra kasi hindi yan yung kanyang standard. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat ay kinapos. Ngayon, merong ginawa ang Panginoon, it was imputed righteousness. Yung imputed righteousness, ito na yon, ikinover na yan, ikinover na ganyan. So, hindi na po nakikita yung aking sariling righteousness, kundi yung righteousness na nagbigay, yung kanyang righteousness, ang kanyang nakikita, yung kanyang katwiran. So, maliwanag po mga kapatid. So, ngayon, this is the only kind of righteousness that is acceptable to God. Amen? So, ngayon, balikan po natin si Adan at si Eve. Ayan. Si Adan at si Eve sa Genesis 3:21, ang sabi niya ay Genesis 3:21, the Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So ibig sabihin, gumawa ang Panginoon ng garments of skin gawa sa balat ng hayop at ito ang itinakip niya kay Adan at kay Eve. Bakit? Noon ay nagkasala po sila. To make it story short, talagang nahulog sila sa pagkakasala, at nakita nilang hubad yung kanilang mga sarili. And then, gumawa sila ng paraan para sila maging righteous sa harapan ng Panginoon. Naglagay sila ng mga dahon, ng fig tree, at yun ang tinakip nila sa kanilang sarili para masabi po nila na sila po ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero yung bagay na yon ay inalis ng Panginoon at pinalitan niya ng balat ng hayop.
Na ibig sabihin na sa pagkatay ng hayop ay may nagsisimbolo po ito na mayroong tutulong dugo. At sabi ito, at yun ang binihis sa kanila, kaya sila naging righteous ulit sa harapan ng Panginoon. It was symbolic na sa darating na panahon ay ganun ang mangyayari sa bawat tao, sa bawat isa sa atin, na pabilang siya dahil it was imputed. Merong imputed na may ibinigay sa kanya ang Diyos, na katwiran ng Diyos, na kung maunawaan po ng tao ang bagay na ito, walang sino man ngayon sa atin ang magmamalaki sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating mabubuting gawa. Bakit? Ibinilang lang po tayong matuwid. Hindi po tayo naging matuwid, kundi ibinilang po tayong matuwid sa sariling hindi sa sariling katwiran po natin, kundi ang katwiran ng Panginoon na siyang ibinigay po sa atin. Sapagkat ang sabi po doon, lahat ng bagay na meron tayo ngayon, ito'y isang biyaya lang po ng Diyos sa atin. Amen. Isang biyaya lang. Lahat ng tinatamasan, lahat ng meron po tayo ngayon, ito'y isang biyaya lang po natin yan. Ngayon, kung ikaw ay mabait, ikaw ay mayaman, kung ano man ang nagawa nating accomplishment dito sa mundo, ipresenta mo yan sa Panginoon para ikaw ay maligtas. Hindi po yan ang kailangan ng Panginoon para ikaw ay kanyang pakinggan, para ikaw ay kanyang, para ikaw ay maging righteous sa kanya, kundi meron siyang nire-required na isang bagay na itong kind of righteousness nito ang siyang katanggap-tanggap sa kanyang paningin. So, hindi ako pwedeng lumapit sa Diyos na daladalang aking folder na sasabihin ko, Panginoon, napakarami kong pinagpreachan, matagal na ako sa church, marami akong napaglagpasan na ministry. Hindi po yun ang pamantayan ng Panginoon para tayo po ay maging righteous sa kanyang harapan. Pero, ang lahat ng mga bagay na ginagawa nating mabubuti, yan po ay lahat ay kinalulugdan po ng Panginoon at nire-reward po yan ng Panginoon. Lahat po yung walang nakakaligtas na mga bagay na ginagawa natin na mabubuti na hindi nire-reward ng Panginoon. Lahat yan may hindi nakalingid sa Panginoon. Lahat yan ibine-bless po ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na gumawa ka ng mabuti habang nabubuhay ka rito sa mundo na ang aayon sa kalooban ng Panginoon. So, ngayon, dahil sabi nito, kung ganito po ang basis ng Diyos, ikaw din pala, kung ipipresent kasi natin yung ating good works, ibig sabihin, ikaw din pala ang gumawa ng sarili mong kaligtasan. So ngayon, kung ikaw ang gagawa ng sarili mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong good works, asan ngayon ang role ng Panginoong Hesus sa buhay po natin? Diba? Kung kaya din pala natin gawin, gumawa ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng good works, saan ngayon ang role ng Panginoon sa buhay po natin? Ngayon, ngunit ang katotohanan ay ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. Dahil tayo po ay nanampalataya. Amen po ba? Tayo po ay naniwala sa kanyang anak, sa kanyang binigay ng kanyang bugtong anak sa pamamagitan ng biyaya, ng grace ng Panginoon. Sumampalataya tayo by faith. Tayo po ay nagkakaroon ng kaligtasan kung tinatanggap po natin siya. Ngayon, hindi dahil sa mga ginawa natin sa mundo upang tayo tanggapin ng Diyos, kundi ito'y isang biyaya lamang po. Ngayon, kung nag-aaral ka sa pagkilala ng Diyos, that's good. Magpakalalim ka sa pag-aaral sa Panginoon. Magpakasipag po tayo, maging tapat po tayo. Lahat po yan is acceptable po sa Kanya. And then, ang Diyos ay nire-reward niya ang lahat ng pagpapagal po natin dito sa lupa. Pero, inuulit ko, ang mga bagay na ginawa natin dito sa lupa, hindi natin pwedeng i-present sa Kanya upang tawagin tayong righteous or upang sabihin natin tayo'y maliligtas. Sapagkat ang righteousness na ito ay isang biyaya lamang ng Diyos sa atin. Kinapos ang lahat, ngunit dahil sa Kanyang biyaya, ibinigay niya sa atin ang Kanyang katwiran at dahil dito, malaya ngayon tayong lumalapit sa Kanya at pag nakikinggan niya tayo, malaya tayong nakakalapit sa Kanya at pwede tayong tumawag sa Kanya, Abba Father. Diba? Ganun po ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo nakaabot sa Kanyang katwiran, sa Kanyang pamantayan, but still, ibinigay niya ang Kanyang katwiran upang malaya tayong makalapit sa Kanya. Amen. Ganoon tayo kahalaga, ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Ngayon, ibinigay niya ang Kanyang katwiran upang hindi
Ang ating katwiran ang makita niya, at ang kanyang katwiran ang kanyang makita. He is looking at you at the covering of his own righteousness. Yun po yun, ano? Halimbawa, ikaw ay isang nahatulan. Pagdating dun sa korte, ikaw ay patatayuin at ikaw ay hahatulan ng guilty. Ikaw ay hahatulan ng guilty sa iyong ginawa. Ngayon, merong tatayo dun sa harapan mo at ang sasabihin po doon ay hindi siya hinatulan ka ng guilty pero hahatulan ka ng not guilty. It is because merong umako, merong imputed. Hahatulan ka na ngayon ng not guilty. It is because yung ginawa mo, merong umako. It was imputed yung righteousness, merong ibinigay sa iyo na katwiran. So ganun po yun, no? Ang bagay na ito ay hindi nakita ng bayan ng Israel. Nagkamali po sila sa bagay na ito. Privilege po sana nila na dapat dahil sa kanila ibinigay ang law. So dapat ay sila po ang nakakita po nito. Nasa kanila ang lahat, ngunit na-miss po nila ang bagay na ito. So ang mistake na ito ay paulit-ulit hanggang sa ngayon, ang bagay na pagsusumikap ng tao na i-present sa Panginoon ang kanyang nagawang mabuti, nagsusumikap siya na sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay mabuti, pero nabigo po sila, lahat ay nagkasala, hindi nakatupad sa pamantayan ng Panginoon. So wala pong problema sa pag-obey po ng law kay Moses, but hindi ito ang basis na ito po ay maging acceptable po sa harapan po ng Panginoon. Galatians chapter 3 verse 12, ang sabi ng Galatians 3 verse 12, sabi niya, yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Ang sabi niya sa Tagalog, subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, sabi ng kasulatan, ang tumutupad sa mga hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, sino man po ang gusto na sumunod po sa batas ay sumunod sa batas. Yun po ang kanyang ibig sabihin. Pag nagkamali ka ng isa sa kautusan ng batas, ay sinasabi ng Diyos sa iyo ay ikaw ay law breaker. Hindi lang po 10 ang batas sa panahon na yun, 613 kung hindi ako nagkakamali po, ano? Isa lang po doon ang hindi mo magawa, ay ikaw ay law breaker. Ibig sabihin ng law breaker ay hindi mo nasunod lahat, so hindi ka pa rin po nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Ngayon, kung nasunod mo yung 10, hindi mo nasunod yung iba, law breaker ka, violator po ka. violator ka. So ngayon, sabi doon, at isa lang po, kung titignan po natin, from ibinigay sa mga Hudyo ang batas, walang nakasunod po sa kanila. Ibinigay din naman po sa mga Gentiles ang pag-uusig sa kanilang puso, ang kanilang conscience. Wala rin pong nakasunod po sa kanila. So, ngayon, ano po ang nangyari? Isa lang po ang nakatupad at nakagawa ng lahat ng batas na yon. At siya rin po ang nagsabi, it is finished. Isa lang po ang nakagawa, nakasunod sa kanyang conscience. Isa lang din po ang nakagawa na nakasunod sa lahat ng batas. Ang siya rin nagsabing, it is finished. Ganap na, sabi niya. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang maging righteous ang tao sa harapan niya. Kukunti lang po ang nakakaunawa po nito, mga kapatid. Isa ang nakasunod sa batas, isa rin ang nakasunod, siya rin din ang nakasunod sa kanyang conscience, at siya ang nagsabing, it is finished. Nawa, nagets niyo po yung ibig kong sabihin. Si Moises, si Abraham, si David, ang heroes of faith, ibinilang po silang matuwid. Lahat po yan ibinilang na matuwid. Hindi naging matuwid, kundi ibinilang na matuwid. Imputed righteousness po ang tawag po doon, upang hindi magmalaki ang tao sa harapan ng Diyos. Amen. Ang people of Israel ay nagsusumikap ng gusto upang matawag po silang righteous. Pero, ngunit ano ang sinasabi ni Isaiah? Isaiah 64 verse 6. Ang sabi niya, but
we are all like a unclean thing. Para lang tayong isang maruming basahan. Sabi niya, and all of our righteousness are like filthy rags. We are all fade as asleep, sabi niya, and our iniquities like the wind have taken away. Ngayon, itinataas nila ang kanilang good deeds sa Panginoon upang masabi nilang sila po ay matuwid sa Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. So makikita niyo po doon they consider yung mga ginawa po nila na righteousness, pero ang sabi ng Isaiah, consider it maruming basahan. Ngayon, ang filthy rags na tinatawag po nung panahon na yon ay hindi ordinaryong basahan, kundi ito'y tela na pinambabalot po sa taong may ketong. Yan po ay hinahalin tulad ang ginawa po ng people of Israel sa kanilang pinipresent na righteousness na ginawa nila sa harapan ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, isang maruming basahan kung ikukumpara. At hanggang ngayon po, ginagawa ito ng marami na sasabihin po nila ay okay na ako. Wala naman akong tinatapakang tao, mabait naman ako, gumagawa ako ng mabuti. Pero hindi po yun ang standard kung sa righteousness ang pinag-uusapan. Na minsan pag ini-invite po natin sila, okay lang po ako sister, okay lang po ako brother, okay lang kami. Palagi nilang sinasabing okay, pero pag sinabing okay, ay dapat ito yung pagiging okay po natin sa harapan ng Panginoon ay yung katwiran ng Panginoon na karapat dapat sa harapan ng Panginoon. So, akala nila, sa paggawa po ng matuwid sa harapan ng Diyos ay ito'y magiging entrance po nila, pero ang sabi ng Panginoon, filthy rags. Ngayon, self-righteousness, akala nila matuwid po sila sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah 5, Jeremiah 23 verse 5 and 6, sabi niya, sinabi ng Panginoon, darating ang araw na paghahariin ko ang isang hari na matuwid mula sa angkan ni David. Darating ang panahon, sabi niya, maghahari siyang may karunungan at pairalin niya ang katwiran at ang katarungan sa lupain ito. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon, ang aking katwiran. Nawa, nagets niyo po yung revelation na yun. Sa panahon na yun, maliligtas ang Judea at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Sabi niya, behold, the days are coming, says the Lord. Ang sabi po doon, ang Panginoon, ang aking katwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, itong verse na ito, ang siyang magiging karapat-dapat, katanggap-tanggap na katwiran na ihaharap natin pag tayo po'y humarap na po sa Diyos, pagtapos na po yung buhay po natin, pag nasa iyo si Kristo sa iyong buhay, hindi ikaw ang nakikita ng Diyos, kundi yung kanyang anak ang tinanggap mo na siyang kanyang katwiran, upang ang iyong katwiran ay hindi makita ng Diyos, ang makita niya ay ang kanyang katwiran na inimpute sa buhay natin, imputed righteousness. Ibinigay sa atin, itinalukbong sa atin, idinamit sa atin ang kanyang katwiran, upang sa ganun, ang katwiran niya po ang kanyang tatanggapin, hindi ang katwiran ng tao. Amen po ba? Amen. So ang prophecy ng Jeremiah 25, yan po ay prophecy at nagkaroon ito ng kaganapan sa panahon po ng John chapter 1. Ang sabi niya po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pagdating po ng verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, our righteousness ngayon was made flesh. Ang nagsalita doon sa lumang tipan ay siyang dumating upang maging ating katwiran. Amen? Si Abraham was accounted righteous because of his faith. He believes God, and it was accounted him for righteousness. Therefore, sabi niya po doon, likewise, everyone who would also believe in God's word, sabi niya, that is our Lord Jesus Christ, was made flesh,
will also considered righteous in this life. Amen. Ikaw at ako, pag lumapit po tayo, pag humarap po tayo sa harapan ng Panginoon, hindi ang ating katwiran, hindi ang ating mabubuting gawa ang makikita niya, kundi yung kanyang katwiran na ating tinanggap na walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Pagdating po ng Romans chapter 4 verse 22, mga kapatid, sabi niya, and therefore, sabi po ng Romans 4 verse 22, and therefore it was imputed to him for righteousness. Ibinilang na po siya, ibinilang na po tayo. And then pagdating po ng verse 23, now it was not written, sabi niya, it was not written for his sake alone. Hindi lang for sake alone, no? It was imputed to him. It was imputed to him. And verse 24, but for us also, para sa atin din, no? To whom it shall be imputed. Ibinigay din po yan sa atin if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Kung tayo po'y maniniwala sa ating Panginoon na siya po ay nabuhay na maguli. Ayan. Who was delivered for our offenses and it was raised again for our justification. Amen. Ibig sabihin, pag ang tao ay naniwala kay Jesus, tumanggap kay Jesus, sumampalataya kay Jesus, therefore, sabi po ng salita ng Panginoon, therefore, it was accounted righteous. Hallelujah. It was accounted righteous. Tayo po ay binilang na matuwid ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat maging matuwid dahil sa ating mga pagkakasala. Aminin mo man ikaw at ako ay may pangit na pag-uugali. Pero dahil meron tayong Panginoong Hesus sa ating buhay, ang sabi doon, therefore it was accounted righteous. Ito'y biyaya po ng Panginoon. Kaya anumang oras, pwede kang makalapit ngayon sa Panginoon. Malaya kang makalapit sa Diyos because of righteousness imputed in you. Amen po ba? Meron nang gumawa ng righteousness para sa atin. Hindi na po natin kailangan paulit-ulitin pa yung ating sarili na sasabihin po natin sa harapan ng Panginoon. Magpapakabanal po tayo. Kalooban po ng Panginoon yun. Hindi rin po natin paulit-ulitin pang sarili natin na ipako sa krus kasi magmamahal na araw na. Magpenitensya, magpapako sa krus. Hindi po natin kailangan gawin yan sapagkat meron na pong gumawa niyan, mga kapatid. Kung hindi mo pa naunawaan ang bagay na ito, sinasabi ko sa iyo, meron na pong gumawa ng bagay na yan. Huwag mo lang kailangan ulit-ulitin sapagkat sabi niya, He perfected the sacrifice once and for all. Hindi na yan kailangan ulit-ulitin pa kasi He perfected na, kinumpleto niya na, it is finished ang kanyang sinabi. Ngayon po, pag tumayo ka, pag lumapit po tayo sa Diyos, hindi na ngayon ang nagawa natin sa mundo ang ipipresent po natin, kundi ang katagumpayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kundi ang kanyang tinanggap, yung ating tinanggap, ang kanyang makikita. Amen? We are accepted by God. Why? Because we are being covered by His righteousness. Nakukuberan ka na ngayon ng kanyang kaluwalhatian, nakukuberan ka na ngayon ng kanyang katwiran. We become, when you become before God, and Jesus is in you. Nandyan na po ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya kapatid, kung wala pa si Jesus sa buhay mo, this is the time. Kumakatok siya sa iyong puso, tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas at mararanasan mo ang kanyang mga biyaya. Kung ikaw po ay lumapit sa panalangin, hindi ako or ikaw ang nakikita ng Diyos, kundi malayang nagbubukas ang kalangitan dahil ang kanilang nakikita, ang kanyang nakikita ay ang kanyang sariling katwiran na nasa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We are being covered by His righteousness through Christ Jesus. Amen? Ganyan righteousness ang kailangan ng Panginoon para makapasok po tayo sa langit, ang kaluwalhatian niya. Ngayon po, we are being accepted by God. Tinanggap po natin, katanggap-tanggap po tayo, no? Because we are being covered by His righteousness, the Son of God, our Lord Jesus Christ. Hindi na ikaw ngayon ang kanyang nakikita,
ng paglumapit ka po sa Kanya, kundi ang Kanyang bugtong na anak na lubos niyang kinalulugdan. Kaya nga po, di ba, nang nabautismuhan po ang ating Panginoong Hesus, ano pong narinig po nila? Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ganon din po tayo. Pag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin, makakaasa ka na ang sasabihin sa iyo ng Ama, ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Bakit? It is because we are being covered by His own righteousness na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pagdating ng panahon, pagharap natin sa Kanya, hindi lang ating mga credentials ang ipagmamalaki natin sa Kanya, kundi ipipresent natin sa Kanya ang Kanyang sariling righteousness, our Lord and Savior, Jesus Christ. Pagdating po ng panahon, sabi niya, sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father except through me. Dala-dala po natin yun. Ang Panginoong Hesus ang siyang magdadala po sa atin yun. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa Diyos, at paglapit natin sa Kanya, hindi po tayo mapapahiya. Sabi po ng 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tanggapin ng bawat isa ang nararapat sa kanyang kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, ay mabubuhay pa nang nabubuhay pa siya sa mundo. Ipagsusulit po natin yon. Ngunit, sabi doon, pagdating po ng verse 22, our Lord, our righteousness, now then, sabi ng verse 20, no? Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. Siya po ang nagpiplead para sa atin. We are implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. Verse 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, what we might become the righteousness of God in Him. Hallelujah. Nagiging righteous po tayo sa harapan ng Panginoon, hindi dahil magaling ka, magaling ako, mabait ka, mabait ako, kundi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? And then sabi po ng 1 Corinthians 1:30. 1 Corinthians 1:30 sabi niya, but by His doing, you are in Christ Jesus, who become to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Hallelujah. Nagkakaroon tayo ng righteousness, nagkakaroon tayo ng sanctification, nagkakaroon tayo ng redemption. It is because of our Lord Jesus Christ. Nawa, kapatid, meron kang natutunan sa ating live sa araw na ito, at nawa ay napagpala ka ng Panginoon sa kanyang mga salita. And to God be all the glory. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos po lamang ang papuri, at ang kapurihan ay walang iba kundi sa Kanya. Hindi sa akin kundi sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mabuti, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ka po namin, Ama. Totoo po, Panginoon, na wala kaming kakayanan na maging malinis, maging righteous sa iyong harapan, kundi ikaw po, Panginoon, ang gumawa para kami maging karapat dapat, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong bugtong na anak na isang pinadala, na siyang katubusan ng aming mga kakasala, na siyang katwiran upang kami maging karapat dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Dalangin ko rin po, Ama, sa mga tao na nakapakinig na hindi ka pa nila tinatanggap, wala silang relasyon sa iyo. Now is the time, Father God, na nawa ay mabuksan ang kanilang puso, natanggapin kanila bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, Father God. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.